Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga, Father. Napakagandang alalahanin ang pag-ibig at pag-asa ng Panginoon na ibinibigay niya sa atin sa araw-araw. Nung ako ho ay medyo bata-bata pa, when this passage is read, ang akala ko ho dun sa word na woe, o W-O-E, is tumigil. Kumbaga, nai-relate ko siya parang sa mga hinete. Pag sinabing, wow, di ba? Hihinto yung kabayo. Pero, as I meditate on this word, ni-research ko ano ba ibig sabihin talaga ng woe. Minsan tayo, hindi natin masyadong alam. Ang woe, kung titignan natin sa translation ng Tagalog Bible, is kahabag-habag. And sometimes, tingin natin kay Kristo, nung sinabi niya itong mga bagay na ito, sabi nga ng iba, ito ay 8 woes or 7 woes, ay parang siya yung sa modernong panahon natin ngayon, siya yung basher ng mga Pariseo. Na pag parating naririnig natin sa scripture na Pharisee, ay hindi magandang mga gawain yan. Pero more than that, what we should understand is that in this passage, pinapakita talaga yung pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Dahil one way or another, in our journey, in our Christian life, we have become Pharisees also. We unknowingly or sometimes knowingly become Pharisees in one way or another. And we really need the compassion of the Lord. Kailangan natin ng compassion ng Panginoon. So yun ang word na ibig sabihin ng woe, compassion, awa, habag. Hindi sa makikita natin na galit ang Panginoon sa mga Pariseo o ginagamit niya lamang ang mga Pariseo, lalong-lalo na sa atin ngayon na nabubuhay sa panahon ngayon, na alam natin sa scripture, sabi doon na sundin niyo yung mga sinasabi ng mga Pariseo. Pero wag niyong tutularan yung kanilang mga ginagawa. Kasi nga alam natin na sa pagbabasa natin ng salita ng Panginoon na ang mga gawain ng Pariseo ay sinasabi nila yung mga ginagawa nila, yung mga sinasabi nila ay hindi nila isinabubuhay sa kanilang buhay. Kaya ito ay isang magandang halimbawa para sa atin. Hindi upang kamuhian ang mga Pariseo, pero to identify ourselves like we are a Pharisee, that we need compassion, we need mercy, we need love. Siguro, marahil pag nagbabasa tayo ng mga morning scriptures natin, we always look at the relationship of the New Testament reading, Old Testament reading, and the Gospel proclamation and the Psalms. And I believe, yung mga sinaunang Kristiyano na nag-compile nito, hindi lang basta nilang hinugot ng hinugot sa scripture. Because meron silang siguro deeper understanding that these scriptures will jive together o magtutulungan to prove a point. And at this moment, ang aking sinishare is about God's love, which is, alam natin sa ating second reading sa Romans, isang popular na scripture na alam nating lahat na nothing can separate us from God's love. And we hold dearly on this scripture o sa sinulat ni San Pablo sa mga taga-Roma. And minsan, knowing that God loves us and also knowing that we are sinners and knowing that the favor of God is with those who He elected, para maging kanyang mamamayan, minsan nagiging nabibilog yung ulo natin. Sabi dito sa pabungad sa Romans chapter 8, if God is for us, who is against us? Diba? It gives us a sense sometimes of a wrong understanding that we are invincible. Na lahat ng gagawin natin ay tama. Pero in actuality, mas marami pa siguro tayong ginagawang mali kaysa tama. Kaya kailangan natin ng compassion at awa ng Panginoon.
And idudugtong pa natin minsan, no, sa Psalm 105, no, do not touch the anointed ones of God. Diba? And na-experience natin minsan yan, naituro sa atin minsan yan. Well, it really doesn't pinupunto dito ay yung hindi yung taong na inanointed eh. Ang punong dulo ng ibig sabihin ng Panginoon dito sa kanyang mga sinabi, sa mga salitang ito, is dakila ang kanyang pag-ibig sa atin. Hindi yung dahil worthy tayo o dahil tayo pinili eh. Siyempre, elite tayo, no? Meron tayong thinking of elite status in the kingdom of God. Pero yun nga, no? Dakila ang pag-ibig ng Panginoon. At yun ay napakaganda na sinabi dito sa ating second reading. And it also translates in the book of Numbers na if you will just read it na mabilisan, you will not get what the scriptures talks about. Dito, it talks about those who did wrong. Sabi dito yung mga nakapatay ng tao. No? Na although sila ay lilitisin, no, may sinabi ng Panginoon na magtalaga kayo ng lugar. No? Para doon yung muna sila ilalagay. Siguro dito nakuha ng tao, no? Yung kulungan, no? Kasi alam natin na ang kulungan, meron din tayong maling konsepto na ang kulungan ay isang lugar ng pagpaparusa. No. Jail, no, is a means of God, or separation is a means of God for Him to restore us, not to punish us. No? Just like in what Jesus says about the Pharisees, He is not, although makikita natin He is against them in their doing, so kanilang mga ginagawa. Kasi nga, ginagawa nila yung mga hindi dapat nila ginagawa. Yung sinasabi nila na mabuti ay hindi nagtatranslate sa mga bagay na kanilang ginagawa. Dahil mahalaga at importante na ang kabutihan na dulot ng Diyos sa atin ay lalong nagiging epektibo kapag ito'y sinabubuhay natin. Nagiging epektibo ito kapag ito ay isinabubuhay natin. So, sa ngayong umagang ito, sana ay mabago yung isip natin patungkol sa mga Pariseo. Huwag natin silang kamuhian ng gusto. Bagkus tayo ay matuto, no, sa kanilang mga ginagawa. Sa panahon natin ngayon, na in our time, nakasulat na ang scripture. Madali lang basahin, nasa computer, nasa internet, nasa cellphone. Hindi tulad nung unang panahon, mahirap i-access. No? So ito yung dapat nating pagnilayan, no? Na ang Diyos ay, He is about loving us. He is about restoring us. And in return, no, even though we turn our backs on God, we then in our life realize that truly God loves us. And the love of God changes us. Not condemnation. Kasi minsan, no, bilang mga Kristiyano, especially sa mga evangelicals, na minsan ang pag-share nila ng salita ng Panginoon is nangungonsensya. No? Pag ikaw ay hindi nagbago, hindi ka nagbalik sa Panginoon, ikaw ay pupunta sa impyerno. Diba? Pananakot. Pero sa Panginoon, hindi siya nananakot. No? Binubunyag niya yung mga kamalian in a way that it does not put us down. But more importantly, it lifts us up. No? So then we realize our wrongdoings and change and repent and go back to His open arms. Amen. Tayo po ay magsitayo.